Diyos na magdadala sa Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Kayo po ay nakikinig sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Dito lamang po sa himpilan ng New Gen FM 100.7 mga kapatid at mga kaibigan. Saan man po kayo dako naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate. Mga kapatid, anuman po ang inyong mga ginagawa, anuman po ang inyong mga kalagayan, sumayin niyo po ang biyaya, proteksyon at pag-iingat ng ating Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga radio listeners, mga kapatid, dyan po sa Bayan ng Bulan. Amen. Live po tayo mga kapatid dito po sa UPC Matnog Sorsogon FB page. Amen. Ako po ay nandito sa Matnog Church. Salamat sa Diyos mga kapatid na tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon muli na mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Pagbati po sa ating pong mga FB Live viewers. Amen. Sa Facebook page po ng New Gen FM, maging dito po sa Facebook page ng UPC Matnog. Sister Josephine Donor Isebes, good morning po. Thank you so much for watching. Regards po kay Brother Vicente, dyan po sa Manila. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. At kay Sister Beth Angeles, good morning din po. Pagpalain din po kayo ng ating pong Panginoon. At pagbati din po sa lahat ng ating pong mga viewers. Amen. Dyan po, dito po sa FB Live ng New Gen FM mga kapatid. Amen. Patuloy lamang po tayo naka-tune in. Amen. Maging sa atin pong mga radio listeners. Amen. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Aijas D. Guzman, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panunood at paglalaan ng oras sa salita ng ating Panginoon. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa Bayan ng Bulan, sa tatlong congregation po na pinangasiwa ng ating pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosari. Pagbati po sa pangalan ng Panginoon at pagbati din po sa ating pong Pastor dyan po sa Iquirino, maging sa kanya pong buong pamilya. Ang biyaya at proteksyon ng Panginoon ay sumayin niyo po sa pangalan ng Panginoon. Pagbati din po sa ating pong mga radio listeners dyan, dito po sa Kapol, sa tapat po ng Matnog. At maging sa Masbate, sa Picao Island. Amen. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa salita ng ating pong Panginoon. Dito lamang po sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Announcement po mga kapatid para po sa mga kapatiran natin dyan sa Bulan at maging sa ating pong mga radio listeners na nakikinig ngayon sa radio sa dyan po sa Bulan. Amen. Meron po tayong joint fellowship gathering na gaganapin po dyan sa Iquirino. Mga kapatid, alas 8 po ng umaga. Ngayong umaga po mga kapatid. Ngayong araw na ito ng linggo. Dahil ngayong linggo po ang first Sunday of the month mga kapatid ng August. Kaya kayo po ay amin pong inaanyayahan mga kapatid sa ating joint fellowship. Amen. Na gaganapin dyan sa Iquirino. Mga kapatid, along the highway lamang po ang ating pong bahay panambahan dyan. Malapit po sa boundary lamang po ng Iquirino at Barangay Pulot. Amen. At nandyan po ang ating bahay panambahan dyan. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan mga kapatid na masaksihan ang pagkilos ng Panginoon at ang presensya maging ang salita ng Diyos mga kapatid na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Alas 8 po ng umaga muli mga kapatid. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan at kung nais nyo pong mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number mga kapatid
0951-007-1231. 0951-007-1231. Yan po ang ating pong contact number, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At kung kayo naman po ay dito sa bayan ng Matnog, meron din po tayong pagsamba, mga kapatid, na gaganapin dito po sa Matnog Church, mga kapatid. Boundary lamang po ng Barangay Manhumlad at Gadgaron. Along the highway lamang po, malapit po sa elementary school ng Barangay Manhumlad. Amen. Kung kayo po ay taga Matnog, amen, pwede nyo po akong tawagan o di kaya text, mga kapatid. CP number 0951-007-1231. 0951-007-1231. Good morning, Sister Roda Gayon. Amen. Thank you so much for watching. Pagpalain ka, kapatid, ng ating pong Panginoon. Amen. At tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagbati po, mga kapatid, sa lahat ng ating pong mga FB viewers. Amen. Sa account po ng New Gen FM 100.7. Mga kapatid, pagbati po sa ating pong mga kapatiran. Amen. Diyan po sa Hinablan Oriental. Praise God. Sa Isebes Residence, mga kapatid. Sina Sister Weng, Sister Relly, Brother Rolly, at si Sister Jonah, Sister Maricel, Sister Mercy, Sister Generous. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon dyan. Praise God. Sister Karen, amen. Good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran sa Manurabi Church. Amen. Sa panguna po ni Brother Ramil Hine. Thank you so much sa Panginoon na tayo ay nagpapatuloy, mga kapatid. At magpatuloy pa tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa Barangay Kalintaan. At maging mga kapatiran natin dyan sa Kapukutan, Barangay Lahong. Maging sa diyan po sa Tabunan, sa Caloocan, sa Sinibaran, sa Gadgaron, mga kapatid. Pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Amen. At tayo po ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa atin pong Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay. Praise God. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa napakagandang umagang ito na kami muli ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Panginoong Hesus, sa oras na ito, gabayan mo po kami sa amin pong pagtatalakay. Buksan mo po ang puso't isipan ng amin pong mga kababayan, sa ng amin pong mga radio listeners and FB viewers. Panginoon, touch their hearts, O Lord, at patuloy mong ipadama sa kanila ang iyong banal na pagkilos. Amen. Ang iyong paghipo, ang iyong pangusap sa bawat isa sa amin. Panginoon, bigyan mo kami ng espiritu ng pagpapakumbaba, pagiging masunurin sa iyong banal na salita. Magbigay ka po ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Bigyan mo po ng kagalingan ang may mga karamdaman at kapayapaan sa mga nakakaranas ng kagulumihanan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, purihin ka. Luwalhatiin ka, O Diyos, at sa amin pong pagsasama-sama sa isang pagsamba. Sa araw na ito, pagpalain po ang aming pagsamba. Sa pangalan mong makapangyarihan, Panginoong Hesus. Amen. At amen. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Good morning, Sister Laura Gumban. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa salita ng atin pong Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, pwede nyo po akong sabayan sa pagbabasa ng salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan, mga kapatid. Dito po
mga kapatid, ang talata sa banal na kasulatan. Mainam po na atin pong nababasa, personal ang salita ng ating pong Panginoon. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. At praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Praise God. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, mga kapatid, hanggang 20. Praise the Lord. Ang sabi dito ng mga kapatid ng banal na kasulatan, sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri? Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito, sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa, mga kapatid, ng kanyang banal na salita, mga kapatid. Sa paglilingkod sa Diyos, iba-iba man po, mga kapatid, ang pananaw ng mga tao tungkol sa paglilingkod sa Panginoon, tungkol sa pagsamba, tungkol, mga kapatid, amen, sa pag-aalay at pagbibigay ng buhay para sa Diyos. Iba-iba man ang opinyon at pananaw ng mga tao tungkol sa bagay na ito. Ngunit, mga kapatid, amen, mas ating pakinggan, amen, kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Iba-iba man ang ating marahil pananaw ng mga tao tungkol sa ating pong ginagawang paglilingkod. Pero, mga kapatid, hindi po mga tao ang magsasabi kung ano ang ating mapapakinabangan sa ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, minsan negatibo ang opinyon at pananaw ng mga tao tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga may mga tao na hindi talaga naglalaan ng oras at panahon, amen, at nagbibigay ng buhay para talaga sa paglilingkod sa Diyos. Dahil alam nila na ang paglilingkod sa Diyos ay isang pag-aaksaya. Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya, ganun ang kanilang mga pananaw marahil at ganun ang kanilang mga opinyon, mga kapatid. Pero para sa Diyos, mga kapatid, hindi po ganun ang kapakinabangan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi po ganun, mga kapatid, na kagaya ng iniisip ng mga tao na negatibo tungkol sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sapagkat kung meron man tayong dapat paniwalaan at sampalatayanan kung ano ang mapapakinabangan natin sa paglilingkod sa Diyos, walang iba kundi kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Dahil, amen, Diyos po ang magsasabi sa atin kung ano ang mapapakinabangan natin. Amen. Kagaya nitong ating pong binasa, mga kapatid. Sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri? Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito, sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan. Mga kapatid, mayroon pong pag-asa at mayroon pong kapakinabangan ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po material ang aking tinutukoy, sapagkat hindi po material, amen, ang reward ng Diyos sa mga taong maglilingkod sa Kanya. Kaya we encourage, mga kapatid, sa lahat ng ating mga radio listeners, FB viewers, na marahil sa inyong paglilingkod sa Diyos, sa ating mga kapatiran, na marahil sa inyong paglilingkod sa Diyos ay may mga panahon na nawawalan na kayo ng pag-asa at may mga panahon na tila baga mas nangingibabaw na yung ating pong mga pagdududa at pag-aalinlangan kumpara sa ating pananampalataya dahil sa ating mga nararanasan at dahil sa ating pong mga nakikita, mga kapatid. Amen. Kumbaga, iba yung expectation natin kumpara doon sa nangyayari sa realidad ng ating pong buhay. Pero, nais nating pag-aralan ngayon kung ano ang 5 bagay, mga kapatid, na atin pong makakamtan pagdating sa langit sa ating pagtatagumpay sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang magtagumpay hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, mga kapatid. Pag-aralan natin ang
5 korona, mga kapatid, ng buhay pagdating sa langit. The 5 crowns of life, mga kapatid, ng isang Kristiyanong tapat na naglilingkod sa Diyos. Ang reward ay para lamang, mga kapatid, nais lamang natin bigyang diin na ang reward ay para lamang sa mga taong nagtagumpay. Para lamang sa mga taong hindi sumuko at naglumaban talaga sa lahat ng hamon ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kagaya ng mga palaruan, hindi binibigyan ang mga manlalaro ng isang reward o, mga kapatid, prize kung ang isang manlalaro ay sumuko at natalo. Amen. Ang isang manlalaro na binibigyan ng reward, walang iba kundi ang manlalaro na nagpursige, may determinasyon at hindi talaga sumuko, mga kapatid, at nagtagumpay. Mga kapatid, the 5 crowns of life. Nawa ito ay maging paalala sa atin na sa ating paglilingkod, mga kapatid, makaranas man tayo ng discouragement, makaranas man tayo, mga kapatid, ng panlulupaypay, makaranas man tayo ng panghihina, makaranas man tayo ng katitsuran, makaranas man tayo, mga kapatid, ng kagipitan, problema at kawalan sa buhay natin bilang Kristiyanong naglilingkod sa Diyos. Huwag nating kalimutan na mayroong putong ng buhay na inihahanda o inihanda ang ating Panginoon. Hindi lamang po langit, mga kapatid. Para nga sa akin, mga kapatid, kahit wala ng korona, basta makarating ka lang sa langit. Dahil ang makarating ka lang sa langit, mga kapatid, ito ay dakilang pagpapala at dakilang reward na ating matatanggap mula sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Sapagat walang mas hihigit na reward, amen, kundi ang mapunta ka sa langit. At alam natin na according to Matthew chapter 25 verse 46, 2 lugar ang pupuntahan ng tao. Kung hindi langit, ay impyerno. Langit at impyerno lamang po ang patutunguhan ng tao sa muling pagparito ng ating pong Panginoon. Pagkatapos ng ating pong buhay na ito, pagkatapos ng kamatayan, langit at impyerno lamang po ang ating patutunguhan. Ngayon, mamimili tayo kung saan natin dyan gustong pumunta. Pero para sa akin, gusto ko ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating pong Panginoon. Ang mapunta ka sa buhay na walang hanggan, dakilang bagay na yung natin pong masaksihan. Ang unang crown, mga kapatid, na atin pong tatalakayin, walang iba kundi yung crown of righteousness. Crown of righteousness, mga kapatid. Ito po ay para lamang po doon sa mga nagnanais, amen, sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya, itong crown of righteousness, hindi ito pwede sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos na muling babalik ang ating Panginoon. Amen. Ito pong crown na ito ay para sa mga tao na nagmimithi, nananampalataya at naniniwala sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikaw ay naniniwala at yung ikaw ay nananampalataya na muling paririto ang ating Panginoong Jesucristo, ito ang korona na ito ay para sa iyo. At kung ikaw ay naniniwala at nananampalataya na muling paririto ang Panginoon, meron kang gagawin. Walang iba kundi maglingkod sa Panginoon. Habang ikaw ay naghihintay sa Diyos, habang ikaw ay nagnanais sa muling pagparito ng Panginoon, dapat ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran.
na ibibigay sa akin ng Panginoon. Amen. Na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Amen. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya itong putong ng mga kapatid, ng katwiran, crown of righteousness, ito ay para sa mga tao, mga kapatid, na naghahangad sa muling pagparito ng Panginoon. At hindi lang naghahangad, kundi sa mga taong, mga kapatid, nagtagumpay, kagaya na Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pagkikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Ito, mga kapatid, ay tumutukoy sa kanyang paglilingkod. Kumbaga, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito, natapos ko na ang aking paglilingkod. Nakapaglingkod na ako sa Panginoon. Mga kapatid, kaya kapatid at kaibigan, amen, praise God, ang langit at ang mga korona ito, mga koronang ito, ay para lamang sa mga taong naglingkod sa Diyos, sa katotohanan, sa espiritu at katotohanan. Hindi sa kamalian, mga kapatid. Kaya ang ating paglilingkod, mga kapatid, siguraduhin natin na ito ay tamang paglilingkod. Dahil kapag ang ating paglilingkod ay kamalian, sabi na Apostol Pablo, hindi yan mabuting pakikipagbaka. Ang mabuting pakikipagbaka, yan po, mga kapatid, ay tumutukoy sa mabuting paglilingkod, tamang paglilingkod, tamang pagsunod sa utos ng Panginoon. Mga kapatid, magiging, kumbaga, matatapos mo lang ang iyong takbo kapag ikaw ay nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. So, anong ibig sabihin, mga kapatid? Kung ikaw ay naglingkod sa Diyos ng tama, nilabanan mo ang mga gawa ng dyablo ng tama sa iyong pananampalataya, sa paglilingkod sa Diyos, tamang pagsunod sa mga utos ng Diyos, nilabanan mo ang mga gawa ng laman ng tamang paglilingkod, tamang pagsunod sa Diyos, nilabanan mo yan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen. At habang ikaw ay naghihintay sa muling pagparito ng Panginoon, mga kapatid, paglingkuran natin ng Panginoon ng tama. Yung tamang paglilingkod na hindi ikaw ang nasusunod, kundi ang Diyos ang nasusunod. Kasi ang tamang pakikipagbaka, hindi ikaw ang nasusunod. Hindi sarili mo ang nasusunod. Hindi ibang tao ang nasusunod. Kundi, ang tamang pakikipagbaka, walang iba kundi yung Diyos ang nasusunod sa iyong buhay. Mga kapatid, hindi paglilingkod, mga kapatid, kapag ikaw ang nasusunod. Kapag sarili mo ang nasusunod. Ang tamang paglilingkod, Diyos dapat ang nasusunod. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, siguraduhin natin na ang ating paglilingkod ay tama. Ang ating pagsunod ay tama. Sapagkat yan ang nararapat na dapat nating ginagawang paglilingkod. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Pangalawang korona, mga kapatid, ito ay korona ng kaluwalhatian or the crown of glory, mga kapatid. Amen. Hindi lang pala tayo dadalhin ng Diyos sa buhay na walang hanggan, kundi pagkatapos na tayo ay dalhin ng Diyos sa buhay na walang hanggan sa langit, meron palang mga korona na ating tatanggapin doon. Pangalawa na dyan, ang crown of glory. Ito po ay para sa mga tao o para sa mga Kristiyano na naglingkod ng tapat sa Diyos, naglingkod ng tama sa Diyos, nagturo at nangaral ng ebanghelyo ng Panginoon, mga kapatid, at nagtapat sa ministeryong ipinagkatiwala ng Panginoon.
Ito po ay para sa mga mangangaral, mga kapatid. At hindi lang para sa mga mangangaral, kundi ito ay para sa mga tao o sa mga Kristiyano na nangaral ng tapat, nagturo ng salita ng Diyos, at nagtapat sa ministeryong ipinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon. The crown of glory. Kaya siguraduhin natin, kagaya ng sinabi natin kanina, siguraduhin natin na tama yung ating ginagawang paglilingkod. Amen. Kasi ang langit, yan po ay lugar ng mga taong naglingkod sa Diyos ng tama, sumunod sa Diyos ng tama. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kung nais natin na mapunta sa langit, siguraduhin natin na tamang ating paglilingkod, sapagkat ang mga koronang ito, hindi natin ito matatanggap dito sa lupa. Matatanggap natin ito pagdating natin sa langit. Kaya ang isang susi dito mga kapatid, para matanggap natin ito, kailangan siguraduhin natin na tanggapin tayo sa langit. Kasi pag hindi tayo tanggapin sa langit, yung koronang ito, mapapalitan ito ng mga pagdurusa, kapahamakan, sa walang hanggang kaparusahan. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. 1 Peter chapter 5 verse 3, ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan, at pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Amen. Merong putong ng kaluwalhatian, hindi nasisira na putong ng kaluwalhatian. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, siguraduhin natin na makapunta tayo sa langit. Dahil doon natin ito matatanggap. At alam natin kung paano tayo mapupunta sa langit. Walang iba kundi sa pamamagitan ng ating tamang pagsunod sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag nating sundin ang mga payo ng tao na hindi naman kalooban ng Diyos. Amen. Huwag nating hayaan na yung ating paglilingkod ay bunga lang ng ating kapritsyo o bunga lang ng ating kagustuhan. Kundi paglingkuran natin ang Panginoon dahil sa gusto ng Diyos na tayo maglingkod sa Kanya. May mga Kristiyano kasi na naglilingkod sila, mga kapatid, pero hindi na ang Diyos ang nasusunod, kundi yung sarili na nila. So, kaya nga tinawag na paglilingkod sa Diyos kasi nga Diyos ang nasusunod. Kapag ka ikaw ay naglilingkod tapos sarili mo na ang nasusunod, hindi na ang Diyos, hindi na yung paglilingkod sa Diyos ang tawag doon, kundi paglilingkod na sa iyong sarili ang tawag doon, hindi na paglilingkod sa Diyos. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, sa mga paalalang yan, na may tutuwid natin yung atin pong mga marahil nalihis tayo ng landas. Hindi pa huli ang lahat. Kung nalihis man tayo ng landas, ito yung tamang pagkakataon at tamang panahon na manumbalik tayo sa Panginoon. Sapagkat alam natin na kapag tayo ay labas na, kumbaga kung ang ating paglilingkod ay labas na sa kalooban ng Panginoon, walang langit na maghihintay sa atin. At kung walang langit na maghihintay sa atin, walang crown of glory, mga kapatid. Sapagkat magiging kumbaga mapaglilingkuran lang natin ang Diyos ang tama kung tayo ay nasa kalooban ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, mga amen. Sunod, mga kapatid, yan po ang crown of glory. Para lamang po yan sa mga tao, sa mga Kristiyano na nagtapat sa paglilingkod sa Diyos, nangaral ng salita ng Diyos, nagbahagi ng ebanghelyo ng Panginoon, nag-akay ng mga kaluluwa papunta sa Panginoon, at nagtapat sa ministeryong ipinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. The next crown mga kapatid, walang iba kundi ang crown or the incorruptible crown. Amen. The incorruptible crown. Koronang hindi nasisira. Ito po ay para doon sa mga Kristiyanong naglingkod ng tapat sa Panginoon. Mga kapatid, ito ay para sa mga Kristiyanong namuhay ng may kabanalan, may disiplina, mga kapatid, at hindi nag-compromise sa Diyos. Kumbaga, naglilingkod sa Diyos at hindi nahalubiluhan ng mga makamundong bagay. So, ibig sabihin, may mga Kristiyano pala na naglilingkod sa Diyos, pero makamundo ang paraan ng pamumuhay. So, hindi yun ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Hindi yung kinalulugdan ng Diyos. Itong the incorruptible crown, yung koronang hindi nasisira, ay para sa mga Kristiyano namuhay ng may kabanalan at hindi nakisalamuha o nahalubiluhan ng mga makamundong bagay. Mga kapatid, kasi sa panahon ngayon, may mga Kristiyano na pagkatapos magsimba o naglilingkod sa Diyos, pero kumbaga Sunday Christian, Kristiyano pag linggo, pero pag Lunes hanggang Sabado ay makamundo. Yan po mga kapatid ang tinatawag na compromise, nakikipagkompromiso, compromising mga kapatid sa sanglibutan. Amen. Dalawa ang Panginoon. Si Kristo, Panginoon din ang mundo. Pero mga kapatid, sa Diyos, ayaw ng Diyos na dalawa ang Panginoon natin. Dalawa ang pinaglilingkuran natin. Sabi ng Panginoon, hindi makapaglilingkod ang isang tao sa dalawang Panginoon, sapagat siya puputan niyang isa at iibigan niya ang isa. Iibigin niya ang isa, kapuputan niya ang isa. So kung maglilingkod tayo sa Diyos, dapat sa Diyos lang tayo maglilingkod. Hindi, huwag nating haluan ng sanlibutan. Mga kapatid, amen. Kaya meron tayong kabanalan, sapagkat yan ang paraan ng ating pamumuhay habang tayo ay nasa sanglibutan. Mga kapatid, kaya nga meron tayong tinatawag na Christian living with discipline. Mga kapatid, nariyan yung panalangin, pag-aayuno, mga kapatid, pamumuhay ng may kabanalan, inward and outward, holiness, mga kapatid. Amen. Praise God. Pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng salita ng Diyos, yan yung halimbawa ng Christian discipline and Christian living, mga kapatid. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pagdalo sa gawain, ayan, yan ang paraan ng Diyos, mga kapatid, para tayo ay, kumbaga, manatili sa atin, manatili tayo sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Yan ang paraan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 9, verse 25, at ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong ng may pagkasira, ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos ay inihalimbawa ni Apostol Pablo sa isang palaruan. Nang isang palaruan, mga kapatid, hindi ikaw ang dapat masunod ng rules. Mga kapatid, amen. Halimbawa, sa larangan ng laro sa pagbabasketball, hindi naman pwede na gagawa ka ng sarili mong rules. Gagawa ka ng sarili mong foul, na rules about sa foul, about sa traveling, mga kapatid, about sa out of bounds. Hindi ikaw ang gagawa ng rules dyan. Sa bawat laro ay mayroong kanya-kanyang rules, mga kapatid, na kung hindi ka susunod, out of rules ka, mga kapatid, hindi ka pwede dyan, mga kapatid. Kaya nga mayroong referee, sapagkat referee ang magpapatupad ng rules sa larangan ng paglalaro ng basketball. Maging sa volleyball,
meron silang sariling rules. Sa sepak takraw, mga kapatid, sa chess, may sariling rules yan. Sa badminton, sa running, mga kapatid, may mga sariling rules dyan, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay atleta at ikaw ay napapabilang sa ilang mga laro dyan, wala kang pwedeng gawin dyan kundi sumunod sa rules. Sapagkat ang tanging paraan para makasali ka sa laro ay dapat susunod ka sa rules. Hindi lang pwede na marunong kang maglaro ng basketball, ng badminton, ng volleyball, ay pwede ka nang maglaro. Dapat meron kang rules na susundin dyan. Ganon din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, meron tayong susunding rules. Hindi rules natin. Mga kapatid, hindi batas natin. Mga kapatid, kaya nga may mga tao na, okay lang pastor na hindi ko nalilimutan ang Diyos. Rules mo yan eh. Amen? May mga taong ako nakausap na, pastor, kahit hindi na ako magsimba, kahit hindi na ako maglingkod, kasi ang mahalaga naman anya ay hindi ko nalilimutan ang Diyos, lagi naman ako tumatawag sa Diyos, hindi ko naman siya nakakalimutan, lagi ko naman siya naaalala. Rules mo yan. Sabi ko, rules mo yan. Pero, paano yung rules ng Diyos? Yung batas ng Diyos? Marahil, yung sinasabi mo na hindi ka nakakalimot sa Diyos, lagi mo siya naaalala, rules mo yan, sarili mong rules yan. Pero how about ang rules ng Diyos? Yung batas ng Diyos? Mga kapatid, amen. Kagaya ng ang paglilingkod sa Diyos, inihantulad ni Apostol Pablo sa palaruan. Na sa palaruan, kailangan sumunod ka sa rules. Kagaya ang basketball. Hindi naman pwede na may sarili kang rules, tapos iba yung rules ng referee, iba yung rules mo. Hindi kayo magkakasalubong ng referee. Yan. Ang gagawin ng referee, papalabasin ka, i-eject ka. Ejected ang tawag mo dyan. Ang tawag dyan, ang labas mo dyan. Ganon din sa paglilingkod sa Diyos. Pag ang sarili mong rules ang ipatutupad mo, at ang sarili mong batas sa paglilingkod ang ipatutupad mo, ang gagawin mo, ejected ka ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka tanggapin ng Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, dapat batas ng Diyos ang susundin natin. Amen? Kaya nga, meron tayong holiness inward and outward. Dahil batas ng Diyos yan. Sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo kung paanong ako'y banal. Batas ng Diyos yan. Araw ng pagsamba, araw ng pagtitipon, batas ng Diyos yan. Mga kapatid, sinabi na Apostol Pablo sa Hebrews, mga kapatid, na huwag nating kakaligtaan ng araw ng pagtitipon. Kagaya ngayon, araw ng linggo, araw ng pagtitipon. Huwag nating kakaligtaan. Sumunod tayo sa rules ng Diyos. Dahil ang langit ay lugar ng mga tao na sumunod sa rules ng Diyos, hindi sa rules mo. Hindi po ang Diyos ang mag-a-adjust para sa iyo. Ikaw dapat ang mag-a-adjust para sa Diyos. Mga kapatid, kasi sa paglilingkod sa Diyos, Diyos dapat ang nasusunod, hindi tao. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. So yan po mga kapatid ang incorruptible crown. Mga kapatid, hindi nasisira. Kaya yung ating katawan, pagka dumating na muli ang ating Panginoong Jesucristo, papalitan ito ng katawan na hindi nasisira. Kasi itong katawan natin ito, ngayon, ito ay nasisira. Pag namatay tayo, babalik ito sa labok. Mga kapatid, masisira ito. Nagkakasakit ito. Mabubulok ito. Nasisira ito, mga kapatid. Pero pag tayo ay dalhin na ng Diyos sa langit, papalitan ito ng Diyos ng katawang hindi nasisira. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. At yan ang the incorruptible crown, mga kapatid. Ito ay para sa lahat ng mga Kristiyanong namuhay sa batas ng Diyos, namuhay sa rules ng Diyos, namuhay ng may kabanalan, namuhay, mga kapatid. Amen. Praise God. Sa Christian living with discipline, mga kapatid. Praise God. At sa mga tao, mga kapatid, o sa mga Kristiyanong namuhay, mga kapatid. Amen. Praise God.
na hindi nahalubiluhan ng mga makamundong bagay. Last crown, mga kapatid, na atin pong pagtatalakay. Ito po ay the crown of life. Mga kapatid, ang putong ng buhay. Itong putong ng buhay, mga kapatid, ito po ay para sa mga taong o sa mga Kristiyanong nagtagumpay. Mga kapatid, amen. Praise God. Nanatili, praise God, sa paglilingkod sa Diyos sa ilalim ng mga pagsubok, sa ilalim ng mga problema, sa mga nagtagumpay sa pag-uusig, mga Kristiyanong nagtagumpay sa pagsubok, mga Kristiyanong nagtagumpay sa problema, mga Kristiyanong nagtagumpay, mga kapatid. Amen. Praise God, sa lahat ng hamon ng buhay hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. At itong crown of life ay para sa mga Kristiyanong totoong umiibig sa Diyos. Pag sinabi nating totoong umiibig sa Diyos, ito po ay mga Kristiyanong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, ay sundin ninyo ang aking mga utos. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, praise God, meron tayong putong ng buhay na naghihintay na regalo at biyaya ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating paglilingkod, hindi ito pag-aaksaya. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pag-aaksaya. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi pagsasayang ng oras at panahon, sapagkat meron pong reward na inihanda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Revelation chapter 2 verse 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapigatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Sabi dito, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang pagtatapat pala sa Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang sa panahon ng pagsubok, hindi lang sa panahon ng mga pagpapala, kundi ang pagtatapat sa Diyos hanggang sa kamatayan, mga kapatid. Verse 11, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ang magtagumpay, mga kapatid, hindi parurusahan sa ikalawang kamatayan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kung ikaw man ay discouraged na, kung ikaw man ay pinanghihinaan na ng kalooban, kung ikaw man ay nanglulupaypay na, huwag mong kakalimutan ang mga pangako ng Panginoon na ang paglilingkod natin, mga kapatid, ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Your labor is not in vain in the Lord, mga kapatid. Hindi tayo iiwan ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. James chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya siya'y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ang putong ng buhay, mga kapatid, ito po ay pangako ng Diyos sa mga umiibig sa Diyos. Kaya kung ikaw ay hindi naman umiibig sa Diyos, huwag kang aasa na may putong ng buhay ka. Pero kung ikaw ay umiibig sa Diyos sa pamagitan at pinatutunayan mo sa pamagitan ng iyong pagsunod sa kalooban at utos ng Panginoon, ito ay para sa iyo ang putong ng buhay. The crown of life, mga kapatid, na hindi kayang ibigay ng mundo, hindi kaya ibigay ng dyablo. Kaya nga, mga kapatid, paalala, 1 Timothy chapter 6 verse 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Fight a good fight of faith, mga kapatid. Amen. At ang sabi ng Apostol Pablo, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito ay tinawag ka. Mga kapatid at mga kaibigan, tinawag tayo ng Panginoon, hindi para lang pahirapan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para pahirapan.
Hindi tayo tinawag ng Diyos para manatili sa kahirapan, manatili sa problema, manatili sa pagsubok, manatili sa pag-uusig, manatili mga kapatid sa kahinaan. Tinawag tayong lahat ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid at mga kaibigan, makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Yung pakikipagbaka ng pananampalataya, mga kapatid, hindi pakikipagbaka ng puso, hindi pakikipagbaka, mga kapatid, ng damdamin. Kasi may mga Kristiyano na pag natisod, nasaktan ng damdamin, hindi na maglilingkod. Pag nakaranas ng kahirapan, nasaktan ng damdamin, hindi na maglilingkod. Nakaranas ng pag-uusig, nasaktan ng damdamin, hindi na maglilingkod. Nakaranas ng pagsubok, problema, nasaktan ng damdamin, natisod, nasaktan ng damdamin, hindi na maglilingkod. Mga kapatid, hindi yon ang totoong utunay na pakikipagbaka ng pananampalataya. Ang pakikipagbaka ng pananampalataya, walang iba kundi yung ating pananampalataya. Yun ang dapat na ipaglaban natin. Yung ating pagkilala sa nag-iisang tunay na Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, at ang tiwala, amen, na mayroong buhay na walang hanggan na inihanda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid at mga kaibigan, amen. Hanggang dyan lamang po ang ating may paglilingkod na salita ng ating Panginoong Jesucristo. Sabagat tumabot na po tayo sa takdang oras ng ating pong pagtatapos. Mga kapatid, patuloy lamang tayong magtiwala sa Panginoon, maglingkod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating pagtatapos. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang pagtatalakay na iyong pinagkaloob sa bawat isa amin. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, sa mga biyaya mo na tunay nga, Panginoon, ang pag-asang naghihintay sa amin. Marami ka, maliban sa buhay na walang hanggan, may meron ka pang putong ng buhay, Panginoon. Marami ka pang inihanda para sa amin, Panginoon, sa mga taong nagtatagumpay. Tulungan mo kami, O Diyos, na manatili sa pananampalataya, makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, upang kami ay manangan sa buhay na walang hanggan kung saan mo kami tinawag. Panginoong Hesus, purihin ang iyong banal na pangalan. Mangusap ka po sa amin pong mga kababayan, sa mga nag-aalinlangan, tulungan mo sila, Panginoon, na magdesisyon na maglingkod sa iyo, sapagkat hindi mawawalan ng kabuluhan ng aming paglilingkod. Lord, pagpalain mo ang aming radio listeners and FB viewers. Purihin ka, Panginoong Jesucristo, in Jesus' name. Panginoon, mangusap ka po sa amin pong mga kababayan, sa amin pong panyaya, sa amin pong joint fellowship ngayon sa Ikirino. Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga puso na paunlakan ang aming paanyaya, Panginoon. Sa pangalan mong makapangyarihan, Panginoong Hesus, ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa salita ng ating pong Panginoon. Salamat po sa mga nanood sa radio at sa nanood sa FB Live, mga kapatid. Amen. Sister Angelita Ligoro, Jonad Barimbad, amen. At sa lahat, si Jay Maguela, sa lahat po na nanood ngayon at nakinig, pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Praise God. At maging Sister Angelita Sagon, amen. At sa lahat po ng mga sumusubaybay, mga kapatid, maraming salamat po. Maraming salamat sa Panginoon. Sister Josephine Isebes, amen. Sister Beth Angeles, Sister Divina Masaya from Davao City, thank you so much for watching. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Muli, mga kapatid, amen. Muli namin kayong inaanyayahan, amen, sa atin pong pagsamba sa joint fellowship dyan po sa Ikirino, alas 8 po ng umaga ang ating pong pagsamba. At kung kayo naman po ay dyan dito po sa Bayan ng Bulan, alas 8 po ng umaga dito po sa Barangay Gadgaron, malapit lamang po sa boundary ng Manhumlad at Gadgaron ng ating bahay Panambahan. Alas 8 po ng umaga, magkita-kita po tayo at magsama-sama upang purihin at sambahin ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matog. Lagi po nating tandaan, sa Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa, mga kapatid at mga kaibigan. God bless everyone.